Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagmingning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito nauunawaan pagkat inilingid ito sa kanila." Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kapag pinag-usapan po natin ang misteryong Paskwal, ang tinutukoy natin dito ay ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyong ito, ipagkakanulo ang anak ng tao." Ngunit hindi ito naunawaan ng kaniyang mga alagad sapagkat inilingid ito sa kanila. Ibig sabihin, ang reaksyon ng mga alagad ay para talagang hindi nila nauunawaan. Subalit ayaw din nilang tanungin at questionin ang Panginoon. Dito, makikita natin ang pagpapaubaya ng mga apostol tungkol sa anumang magiging kilos o desisyon ni Jesus Nazareno. Subalit ang pangyayaring ito na hindi nila alam ay magaganap sa Jerusalem na siyang magiging tanda ng kanilang pagbibigay saksi sa mabuting balita ng kaligtasan. Ang magaganap sa Jerusalem ang magbabago sa kasaysayan ng daigdig. Ang magaganap sa Jerusalem na tinutukoy dito ni Jesus Nazareno ang siyang tutubos sa kasalanan ng sanlibutan.
Isang makapangyarihang salita ang dapat nating baunin sa araw na iyon. At yan ay ang salitang pagpapaubaya. Paano natin pinagpapaubaya ang ating buhay kay Jesus Nazareno? Takot ba tayong isuko ang lahat sa Kanya? Takot ba tayong ialay ang ating lakas at kayamanan sa ngalan ng pagpapalaganap ng mabuting balita? Ang pagpapaubaya po ay nangangahulugang pagsuko sa Diyos. Kapag isinuko natin sa Diyos ang lahat-lahat, ibig sabihin, itinataas natin sa Diyos ang lahat ng ating kalakasan at kahinaan. Sinasabi natin sa ating mga panalangin, Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking tagumpay, sapagkat ang mga ito ay galing din sa iyo. Ito ay inyong mga grasya at pagpapalang kaloob. Itinataas ko rin sa inyo ang lahat ng aking kahinaan at pagkukulang. Kayo na po ang bahalang magpuno sa mga bagay na hindi ko kaya. Kayo na po ang bahalang manguna sa mga bagay na takot kong harapin at simulan. Kapag pinagpaubaya natin sa Diyos ang ating buhay, hindi nangangahulugang hindi na tayo kikilos at iaasa na lang natin ang lahat sa Diyos. Uulitin ko po, kapag sinabi nating pinagpapaubaya natin sa Diyos ang ating buhay, ay hindi nangangahulugang hindi na tayo kikilos at iaasa na lang natin ang lahat sa Diyos. Ibig sabihin ng pagpapaubaya ay hinahayaan natin ang Diyos ang manguna at maging una sa ating buhay. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Ang ibig sabihin ng pagpapaubaya ay hinahayaan natin ang Diyos ang manguna sa ating buhay at maging una sa lahat ng ating gagawin at iisipin. Bagamat marami tayong hindi alam at kaya, nagtitiwala tayo na sa kapangyarihan at awa ng Diyos, tayo ay Kanyang kahahabagan. Bagamat maraming bagay ang hindi natin kayang kontrolin, umaasa tayo sa lakas at pag-ibig ng Diyos. Bagamat maraming pagkakataon na tayo ay hirap, hindi tayo hihinto dahil alam natin na may Diyos na umaalalay sa atin. Bagamat pagod na tayo at wala ng gana, hindi tayo susuko sa mga laban ng buhay dahil alam natin na may Diyos na magpupuno ng ating mga kakulangan. Mga kapatid, sa araw na ito, hinahamon tayo ng Ebanghelyo. Ipagpaubaya natin sa Diyos ang lahat. Ibig sabihin nito, ialay natin sa Kanya ang lahat ng ating lakas at tagumpay. Isuko natin ang lahat ng ating kahinaan at karupukan. At hayaan natin na ang Diyos ang magpuno sa lahat ng ating pagkukulang. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.